Hindi ka mabibili. Parang nabanggit nga, lazy farming. Lazy farming. Tama ba? Bakit mo nasabing lazy farming ito, sir? You can earn up to 30,000 to 50,000 in just 45 days. Again, hindi naman po ganun kadali kitain yon. Bago maging successful tong pagpa-farming natin, dumaan sa madaming trial and error. So halos lahat ito, sir, it's a fruit of your experimentation. Yes, masasabi kasi trial and error talaga eh. Gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa para sa mga bagay na gusto mong magawa. Wow, gusto natin yan. Yes. Pero magkano ang puhunan nun? Ang pinakapuhunan kasi nito per cup. Ito kasi nung ginawa natin ito, imagine, itong ganitong size, tinutumbasan niya yung, sabi nila, 1 hectare. Sa neto. Ewan ko, tignan natin. Pero, ang pinakapuhunan kasi nito per cup, around 5 pesos lang. So, nasa 600 ang profit margin niya. It doesn't matter. Okay. So, hindi naman kasi. Yes, so, nakikita nyo lang na ganyan. Siyempre. Kasi, okay. You invested 5 pesos per cup. But yung passion, di ba? Yung Totoo. Labor, yes. At the same time, the skills. At saka ano, sir, di ba? Panahon, sir. Panahon, time, effort, nandun na yun. Totoo, pasok na lahat. Actually, hindi naman yun talaga binabayaran dun eh. Di ba? Okay. Kumbaga, hindi makita mo naman ng isang ano to, sir, di ba? The quality. Babarating ba natin yan, sir? Unang-una, ikaw ang kakain yan. Quality. Gusto mo bang kumain ka ng may spray na pesticide? It's all organic, right? Hindi natin masabing organic, sir, kasi gumagamit tayo ng synthetic na fertilizer. nutrients. Yes. Pero i-clear ko lang, kasi kung dahil water soluble siya, mukha siyang ano, parang napaka-toxic na ano. Walang pinagkaiba sa abono na sinasabog sa lupa yun. Okay. Water soluble nga lang siya. Okay. So yun, pares lang, sasabihin niyo soil grown. Nag-aabono din naman sa soil grown. So pares lang naman. Ang mascitic lang to. At saka sa nutrition, parehas lang din. So at least nakuha natin around 100 square meters na greenhouse nito. We can earn up to 30,000 to 50,000 in just 45 days. Again, hindi naman po ganun kadali kitain yon. Kasi it takes time, di ba? At saka yung panahon, effort. Sir. Imagine ngayon, sir, anong heat index natin. Oh yes, grabe. Ayun nga pala, sir, anong gamit mo dito? Ang tawag nito? UV film, UV, yes, UV. ano. So, sir, imagine mo kung hindi. Pero nag-double ano ka pa? Kasi nga, sir, sobrang rinedi ko na to last year eh. Kasi hindi ko naman parang pinoresight ko lang na painit yung panahon. Yes, So kailangan, pag sobrang init, kailangan ko talagang 2 net. Kasi imagine, sir, kung hindi ka talaga makakapag-grow ng ganito. Pampanga, sir, is nasa 4 meters above sea level lang. Ibig sabihin, napakainit. Yes, oo. Napakainit. Grabe, malinsangan ito, talaga. sir, lumalaki sa highland to. So ang pinaka-klima talaga nito, nasa bundok, malalamig. Ideal. Para makuha mo yung ganito. Kaya kailangan mo talagang, yun ang sinasabi ko. 5 pesos ang puhunan, pero kailangan mo din ng sapat na skills para makapag-produce ka pa rin ng ganito kaganda. Actually, sa ganitong panahon, sir, napakabihirang magpalabas ng ganito quality ngayon. Okay. So, para sa mga mga kaibigan natin, mga viewers natin, though we can say that you are now successful in growing hydroponics, but you are still keep on learning. Yes. Okay. Ano yung mga challenges encountered mo dito, sir? Madami, sir, kasi bago tayo naging di natin sasabihin successful, pero bago maging successful tong pagpa-farming natin, dumaan sa madaming trial and error. Actually, sir, merong season last year na June to December dahil sa, yun nga, na pag-aralan ko lang, akala ko fungus yung umatake. Trips, tawag doon is insekto. Okay, like this? Hindi, sir, ito tip burn to, sobrang init. Ang gagawin namin dito, sir, para sa quality control, tatanggalin namin yan. Pakita natin, sir. Okay, ito, mga natin. Sakit kasi ng to, sir. Parang natutuyo siya, Ito, calcium deficiency yan, sir. Okay. Kasi ang calcium nutrient, mabigat. Ang hirap iakyat yan. Kaya yung iba nag-spray ng calcium. Sa dulo, no? So, ayoko naman gawin yun eh. Okay. Itetrim na lang natin para sa quality control. Okay, Dun, sir, balik tayo doon sa trips na binanggit ko. Yes. Imagine yung June to nakapag-harvest pa lang June, mga August hanggang December. Halos 5 to 10% lang ang nakukuha ko. Okay, may loss ka doon, may talo ka doon. Not totally. Break even, parang ganun, break even. Pero yung pagod at saka yung tapos kahit anong gawa namin disinfect, hindi mawala-wala. So
nag-decide na ako na mag-stop ako sa production. Yes. Stop muna. So gumawa ako ng iba-ibang diskarte. Nagbentang materyales, nagturo. Habang pinadisinfect ko talaga to ng pesticide and fungicide yung loob ng... Kasi nag-spray ka pag dito. napasukan ka talaga ng ganun, tapos ka, kahit anong gawin mo wala ka. Ito, parang medyo malala ito, sir. Pero calcium ano pa rin to? Calcium deficiency lahat yan, sir. Ayan, Kasi itong romaine, sir, ano to? Ito, sir, tatanggalin mo lang Tatanggalin yan. lahat yan. Titrim namin yan. Actually, dapat harvest na to, sir, eh. Pinahold ko na muna. Pero bukas na lang, sabi ko, Pwede ipa-deliver. na, oo. Ano to, sir? May isang ano ka na dito? Ito May yung isang sinasabi, buyer sir. ka na. Itong, ayan, sir, kaya makikita mo, sir, hindi na sa ano eh. Dati kasi, sir, ang tanim ko, alam ng lahat yan. Pag nagtanim ako, weekly ang harvest. Harvest, Hindi kasi kaya kung one table lang ang isusupply. So, kailangan buo. medyo damihan natin, tigda 2 layer. Para ang problema, kailangan mo mag-expand talaga. Kasi kung puro ruminto, sa isang client, isang greenhouse lang. Yes, oo. Paano naman si... Pero pinagsama mo na. Kasi wala pa tayong spacer. Yun, kaya nagko-convert ako ng nursery kasi sinisistema ko na siya. Pero you have another one. Dito, sir, magdidrip ako ng mga fruits. Kasi gusto ko rin talaga makapagturo at saka matuto yung tao sa modern way na nga. Kasi nandun tayo papunta, sir, eh. So, itong bago naman sistema, magtatanim tayo ng mga prutas, specifically sa melon. Yes. Magtatanim tayo ng mga high value na melon, patayo, tapos ituturo natin yung technology. So vertical garden, vertical. So, vertical farming. So nakapag-harvest naman na tayo dun. So medyo di lang ako na-satisfied dun sa setup na ginawa ko kasi ganito din siya eh, experiment lang. Ang problema, pag nagkaroon ng isa, magkakaroon ng sakit ang lahat. So halos lahat ito, sir, it's a fruit of your experimentation. Yes, masasabi kasi trial and error talaga eh. At saka nakakatuwa, di ba, kung meron kang maitutulong at may ambag sa mga farmers natin na imagine yung isang nagpapalay, kung nakitaan niya ng potential yung ganito, baka hindi niya na i-manage yung isang hektarya. Oo nga, Tayo no? na lang tayo ng ganito. I just realized now, no? Kunyari may 1 hektarya ka, no? O may palayan ka. Sige, wag mong iwan yung palay mo kasi minahal mo na yan, eh. Pero kung may space kang ganito, pwede mong i-convert, di ba? Ang laki ng ng actually, potential. Sir, ito sir. Palayan to, right? Palayan to. Ito tinatayo natin, sir. Itong, kung makikita itong dinevelop na area, 500 square meter. Sabi ko sa tatay ko, baka pwede natin tayuan ng greenhouse. Magkano ba yung tayuan mo? Sabi niya, 4,000 lang ang... Magkano ba gastos mo dito? Kawayan lang to, eh. Pero yung iba, mga talagang binakal na, eh. 4,000 yung sir. 4,000 daw ang kinikita lang sa palay nitong area na tinayuan kong buo na to. Pero hindi mo pa na-maximize lahat. Hindi pa. Hindi, ito na kasi, sir, hindi na eh. Sa mga tito na yan, hati na yan. Okay, so 4,000 lang kinikita nung palayan dati. Itong area na dinevelop ko. Itong area na dinevelop ko. Ang laki ng diferensya. Malayo, sir. Then maghihintay ka pa ng maghihintay ka pa ng ilang buwan. Totoo, diba? Sir. At saka nasa labas ka, sir. At least 45 days lang. Pero Pero ito, sir, gumastos na rin ako kasi isa sa pinaka magastos pag nag-uumpisa dahil wala kang idea. Of course. Construction, itong kawain, binibili din to eh. Mahal ng kawain din dito. Sir, dito sa 100 square meters na to na binabanggit ninyo, no? Totally, parang ilan na yung gastos mo sa kawayan, sa UV film, sa mga filters mo? Ito, sir, nasa Pampanga kami, so binibili talaga. Inabot ako ng 200. 1,000? Okay, so... Kasama na... Pati tambak. mga to. Hindi, tambak, sir. Nagpatambak na tayo dito. Okay. Pero not necessarily naman kung yung area mo hindi naman na kailangan tambakan. Kung ipapakita mo kasi talaga tong design, pinadesign ko talaga. Pero dinisenyo nyo pa kasi natin, pero ang dami kasi pwedeng gumawa na mabilisan lang. Na di ka magagastos ng ganun. Lalo na kung libre ang kawain sa inyo. Yes, so kung nasa probinsya sila. Probinsya. Then pag systematize na to, mag-open ulit tayo ng seminar dito para sa mga taong gustong matuto. At the same time, siyempre, pag yan lahat naturuan natin, nakakatuwa naman na yung industriya na pagpa-farm. At the same time, yung modern farming talaga na pinopromote ko, lumalakas talaga. Yes. Yun lang naman ang pinaka-iniilan. Lalong-lalo na yung mga kabataan na kagaya mo. Totoo, sir. Siguro, lagi nilang sinasabi, pawala na daw ang mga farmers. So, feel ko fit sa kanila to. Hindi ka magbubungkal dito. Oh, parang hindi ka mabibili. Parang nabanggit nga, lazy farming. Tama ba? Bakit mo nasabing lazy farming ito, sir? Kasi, sir, pag
tinanim natin, tinatawag natin set and forget na eh. So, tinanim mo, punla. Actually, nasa ilalim ka lang ng silong or nasa garahe. Yes. Doon ka lang magtatrabaho, tatanim. Ito, madami nga sir, kaya ng isang tao. Kung sino mga gustong mag-setup lang, ipakita lang natin yung distansya, no? Ayan sir, ano lang? Ang distance natin dito parang is 6 inches? 8 inches center to center. Depende sa depende sa quality na gusto nyo at saka sa market. So kung yung market nyo naman is kung per kilo kayo, feel ko kaya sa 14 holes or 6 inches. Mas marami kang maproproduce. Pero sa'yo sir, 8 inches center to center. May factor yun kasi yung size ng produce mo. Para hindi maapektuhan yung paglaki ng mga lettuce mo, ng mga halaman consider mo. Ganda, no? Sir, dito meron tayong Lolo Bionda or yung Estrosa na tinatawag. Ito is ready to harvest na. Okay. So, ito yung itsura ng 40 days na lettuce. So, kita nyo yung root system niya, ang ganda na, intact. Oh, okay. Dito yung ano. So, more or less, sir, pwede nang i-harvest yan. Then, pwede na. Pwede pa hanggang 45 days. 5 days ka pa maghintay. Kadalasan, nag-harvest kami ng 40 days para meron kami 5 days disposal. Kasi hindi naman lahat laging bibili ng misanan yun eh. Yes, so, sa 5 days na yun, mapapaubos mo na yan. Actually, dapat nag-move na lahat to, kaya may bawas na iba. Yes. Tapos dito meron tayong isa naman. Yan sir, kung ikukumpara mo talaga yung itsura niya. Ayan. Magkaiba talaga, no? Mas malaki. Mas malaki, mas malutong. Pero kung sa lasa talaga dito ako sir, depende sa gusto ng customer. Okay, so pwede nating tikman. Pwede ba tayong sir, kasi walang spray to sir. Okay, sige. Sabay tayo sir. Okay. Mag-toast tayo dito sir. Ayan, okay. So ito yung pinagmamalaki mong mas masarap. Sarap sir. Kaysa dito. Kung familiar naman kayo, nakakain naman yes, so, siguro, kuha din tayo dito. Sige, sir, para makita natin yung kumpara natin. Okay. Kulang na lang, no? Magprito ka na ng karne. Dito mo agad yung saan, sir. Pag sa may stock dito, sa may dahon. Okay. So, tikman muna natin yung regular. Ito, sir. Okay, ito yun regular. Pwede na bang kainin ng buo? Cheers! Okay yun naman to, sir, di ba? Kasi ito yung regular na kinakain natin. Actually, sir, pag galing sa hindi mo makakain yan dahil may pait yung iba. Di ba? May pait-pait siya. Ito, wala. May pait, sir, wala. May konti. Aftertaste. Aftertaste. Ito. Yan, cheers. Ito may konti yan to, sir. Pagkatamis at kalutong. Really? Tikman na. Mas matamis nga. Di ba, sir? Lalo na yung tip niya, sir. Guys, nakalo ko dati, isa lang klase ng lettuce. Madami, sir. Now, I found out, no, mga ka-video, itong variety na to. Okay. Mas masarap siya, mas matamis. Ito may aftertaste na medyo mapait ng konti. Kung di mo lalagyan ng karne. Siyempre, sir. ng bacon, no? At the same time, sir, pag nag-harvest ka ng ganito oras. So ito, mas may tamis ng konti at mas malutong. Yun ang isa. So ideally, kung ako magtatanim, kaya nga, sir. Ito. Imagine, sir, kung yan ang sinaserve nila sa Samgyeopsal ngayon. Ang sarap, di ba? Pero, pares lang ba ng presyo? Pares lang, sir. Kung magre-retail ka, 3 puro 100. Meron lang talagang tao na siguro mas gusto. Sa mata pa lang kasi, sir, ito yung parang mas attractive. Diba? Laki kasi eh. At saka yung ganda ng pagkakagirin niya eh. Pag tinignan mo, parang ang pait eh. Tsaka parang mas madami kasi tinitignan. So parang hindi ako lugi dito. Pero kung bibilangin mo yung dahon yan, sir, mas intakto. At saka sa kulay, sir, para kasing mukha siya mapait dahil nga mas green. Pero kung sa lasa, mas baligtad, di ba? Mas masarap siya. How about this one? Nakakain din ba ng royan? Nakakain din, sir eh. Okay. Ano naman ang aftertaste niyan? Alos pare-parehas lang, sir, pero ito talaga more on Caesar salad. Guys, talagang wala spray ito, sir. Tingnan na natin baka may nadikit na. Ayan, talagang very raw ang kinakain natin dito. Kasi actually may mga crystal lettuce pa, sir, na matatamis talaga, lasang singkamas. Maraming variety. Anong tawag dito? Romaine lettuce po. Romaine lettuce. Hindi tayo familiar eh. Hindi yan, sir. Hindi tayo na masyadong, ito lang ang nakikita natin. Ito lagi samji lang sasabihin ng tao pag nakakita ng samji. Oh, samji. Yan. So titigman natin ta. Para siyang pechay. Pero okay din lasa niya. Kung familiar ka sa croutons, yung siserve sa mga resto. Iba rin ang may distinct taste din siya. Iba no, sir. Iba-iba sila. Pinaka-favorite ko ito. Kahit ako, sir, ito. Mas masarap. Sarap talaga, sir.
Yan, natingnan natin yung klase ng lettuce dito. Samji. Kulang na lang talaga. Pork na lang, sir. Pork na lang. Pero, guys, napaka laki ng potential nito. Okay. Gaya ng nabanggit niya, pinatotohanan ni Sir Harold, nagsimula lang siya sa maliit, pero ngayon, ang laki-laki na and potentially, mag-expand pa at mag-expand dito. Soon, sir, dun sa bakante nating area. Ano naman po yung gusto nyong mensahe sa ating mga ka-video na gustong magsimula ng hydroponics farming? Lagi ko sinasabi, kagaya ko, mag-start lang ng maliit. Kung gagayahin lang natin yung blueprint, magiging effective yun. At the same time, huwag kayong mahiya mag-message kasi gustong-gusto kong tinutulungan lalo na yung nagsisimula sa kagaya na mababa talaga. So, huwag kayong mahiya, gag-guide ko kayo. The same, siyempre yung basic lang kasi nagtuturo din naman tayo para protection din sa business natin. Yun, mag-start kayo ng maliit kasi pag nag-start ka ng maliit, kung malugi ka, maliit lang yun. Pero kung malaki ka nag-start, wala kang atrasan kasi baka di mo na ma-manage. Maraming, hindi porket nakita nila to na ganito kikitain, tatayuan mo ng ganito. Yes. Una-una maraming ko consider. Hindi porket pupuntahan mo si restaurant, deal kayo eh. Yes. Swerte kung ganun. Yes. Libo-libong rejection din ang pinagdaanan natin. Wow. So, doon naman yun para malaman din nila, hindi laging nasa side na ganun. At saka, huwag kang pikon. Yun yung sikreto sa negosyo. Huwag mawalan ng pag-asa. Mawalan sa pag-asa, tapos lagi kang magdadasal kasi yan ang guidance ng sikreto. Yan talaga sikreto ko kasi imagine, hindi ko rin alam ba't ganito inabot nito eh. Siguro yun talaga, nadadalin ka sa tamang way kung intact ka sa kanya. At saka huwag kang mang-aagrabyado ng tao. Number one yan. Huwag kang mantatapak. Lumaban ka ng patas, sir. Yes. Yun ang pinakasikreto. Tutusin, hindi ako bagay sa negosyo kasi hindi pwede mahihain sa negosyo. Oo. Kaya nga sabi ko, sir, naglako ako dati, naka-face mask kasi nasa palengke ako eh. Yes, pero ngayon, yes. kayang-kaya na kasi masasanay ka. Tsaka, sikreto yun eh. Kailangan mo rin gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa para sa mga bagay na gusto mong magawa. Wow. Gusto natin yan. Yes. Ang laki talaga ng potential nito, no? Lalong-lalo na sa mga kababayan natin, mga OFW Totoo. na gusto mag-invest ng pera, no? Kung may pwede kayo mapagkatiwalaan sa Pilipinas, pwede niyo silang kausapin at pwede ninyong ipakonsult kay Sir Harold upang sa gayon, mabigyan mo sila ng technical know-how upang sa gayon paano sila makapagsimula ng hydroponics. So kaya naman, tayo po'y nagpapasalamat kay Sir Harold sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita ang kanyang farm at the same time, ma-share natin ang kanyang napakagandang kwento. Imagine na, nagsimula sa 1,000 pesos pero ngayon, kumikita na po ng halos 30 to 50,000 every 45 days. Kaya naman sa lahat po ng ating mga ka-video na may mga natatanging kwento, no, open po ang video stories upang sa gayon tanggapin namin ang inyong pong mga kwento. Pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page, video stories, at huwag mo na rin pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga ka-video. Sir, thank you so much, and bye-bye!